Tunay ngang mahirap mabuhay sa mundong ating ginagalawan. Ngunit hindi ba't mas mahirap magkaroon ng kagustuhang magpatuloy sa buhay? Matirik na araw at mainit na simoy ng hangin dito sa bayan ng Bacoor, Cavite, matatagpuan si Nanay Lolet. 68 ang matanda na kung ngumiti animo tila walang iniindang kahirapan. Sa harap ng Alphamart na ito, matatagpuan si Nanay, kasama ang kanyang kariton na may mga lamang paninda. Sa nakalipas na mga buwan ay matyagang tulak-tulak ni Nanay ang kariton upang makapaglako at makakita panghanap buhay. Hindi alintana ni Nanay ang init sa balat, gutom at pagod para lamang kumita at may maibigay sa kanyang pamilya. Sa eskinita sa gilid ng Alphamart na ito, matatagpuan ang tahanan ni Nanay. Dulo at tago ang pwesto nito. Aakalain mong maliit ang espasyo, ngunit ang laki ay sapat lamang para sa kanyang kasamang kapamilya. Pagpasok pa lamang namin sa kanilang tahanan ay sumalubong na ang kanilang mga alagang hayop na makikitaan ng kalusugan sa kabila ng kanilang hirap na pinagdaraanan. Si Nanay Lolet ay biyuda na at makatatlong beses na naranasan mawalan ng asawa. May 5 siyang anak at isa rito ay ang kasama niya at kasama rin ang 5 apo sa tahanan. Si Nanay Balae ay taga-Naik na umuwi lang sa Cavite dahil may lubhang nararamdaman si Nanay Lolet, kaya siya muna ang nag-aalaga rito. Ayon kay Nanay Balae, ang mga binebenta ni Nanay ay galing sa kaibigan niya. Sinabi din nito na si Nanay Lolet ay mayroong goiter na tinatawag na thyroid gland na kung saan lumalaki at bumubukol na nagdudulot ng pamamaga sa leeg. Ang sintomas na ito ay hirap lumunok, hirap huminga, pag-ubo at pag-iiba ng boses. Kaya maririnig mo ang pag-iiba ng boses ni Nanay Lolet. Ako kilala ko. Dahil din sa katandaan, ay mayroon ding kawalan ng pandinig si Nanay. Kaya kung kakausapin mo siya, ay kakailanganing lakasan ng boses o di kaya'y lumapit sa kanyang tenga upang magsalita. Hirap siya magkain. Tapos yung iniinday niya ito, nahihirapan siya muna. Dahil yung nahihirapan siguro siya, dahil dito na sa medical niya. Kahit pa may iniintang sakit at kahirapan si Nanay Lolet, ay nagagawa niya pa rin ipakita kung anong pagkatao ang mayroon siya. At ito'y isang masiyahin at masiglang lola. Wala pang salamin. Wala. Lapit ka mo. Wala. Di ba maganda rin siya, no? Hindi po na. Umuwi na po sa niya po. Paborito na eh. Hindi na iwan. Umuwi na po. Umuwi na po si Laika po. Kailangan pong puntaan po. Ang ganda. Maganda naman po. Maganda ka. Pero ang tawag niya kay Laika si Ganda. Thank you po, Lola. Lala. Lalaki po. Lalaki. Babae yan. Babae po yun na eh. Babae po yun. Lala ko, lala. Lapit ka nga ano? Marian. Marian po pangalan niya na. Babae. Marian Rivera po. Di ba maganda rin? Lala. Pakilala ko Marian. Si Marian. Ama, ang ganda niya oh. Sipit mata. Kami dalawa. Thank you po, Lana. Ayun po. Ayun din po, camera din po. Tayo, camera din yan. Opo na, picture po tayo. Okay. Ngunit, sa bawat ngiti ni Nanay ay may sakit din siyang iniinda. Nang ang aming grupo ay muling bumisita kay Nanay, ay natsyempohan namin na masama ang pakiramdam niya. Sinusumpong ang kanyang tagiliran kaya't siya ay pinagpahinga muna.
naiintindihan mabuti. Kaya pasensya na kayo, ha? Okay lang po, nanay. Natutuwa din po kami sa inyo. Handa naman ang anak ko. Handa naman yung aking palais. Pwede nyo naman silang kausapin. Ako kasi hindi ko naiintindihan. Ayon kay Nanay Balae, ay mas gugustuhin pa ni Nanay Lolet sa harap ng Alphamart matulog. Araw-araw niya, pagka umaga pagising niya, mag-aasikaso yan ng mga ano niya, mga paninda niya. Hindi pa yan siya nagkakape. Kasi minsan doon talaga siya nagkakape sa Alphamart kasi doon siya natutulog talaga. Doon siya natutulog. Mas gusto niya siya matulog doon. Tapos minsan lang siya dito matulog. Pag yung wala, yung hindi niya yung may naramdaman siya, dito siya matutulog. Pero as in na pagkagabi talaga mas gusto niya doon. Kaya napunta ako dito twice a month. Hindi naman po kayo nahihirapan sa pag-ano niyo po kayo na. Hindi. Siyempre, mga apo ko, tapos balay ko rin naman siya. Siya, yan ang sa kanya, pag may pera siya or nakakita siya ng pagkain at saka may pera siya, kahit natutulog ako dyan, gigisingin niya ako para lang, ito ang merienda mo. Kapi tayo. Alam niya, nagkakapi ako eh. Kaya, magtsa ka kasi magtsa ako. Ganun siya. Sabi niya nga po na kaya po siya nagbibenta para po na makain. Akala naman niya siguro yung binibentahan niya, talagang asin na binibili talaga ng pagkain. Ano yan siya. Yung para sa gamot niya yung itinatabi. Kasi hindi siya uminom ng gamot. Sa isang araw, hindi pwedeng maalpasan lalo na yung sa ugat niya. Dinadalaw naman po ba ng mga anak niya siya? Hindi. Kaya nga siya parang tatampo siya. Mas gusto niya yung ganyan sa inyo na dumadalaw sa kanya na, di ba, tuwan-tuwa siya. Kasi nga, parang masaya talaga sa loob niya. Parating may kausap siya. Kaya nga gusto niya sa Alphamart kasi yung mga estudyante, tsaka may dumadalaw sa kanya, may mga nakakotse. Kaya ganyan siya, nanay, gising na. Almusal ka na. Ginukwento rin siya. Kaya, mas gusto niya doon. Na ganito, ang napablabasan ng estudyante. Tuwa siya. Kaya po siguro tuwan-tuwa kay Liza. Opo. Paborito niya yun. Kagabi pa yun. Ay, ikaw din. Sabi niya, asan yung cute? Di niya maalala, minsan di niya maalala yung pangalan. Cute talaga siya. Kagabi nga, di ba, himatayan siya. Pupuntahan pa ba ako nila? Sabi ko, hindi, pupunta yun. Sabi ko, pupunta yun. Kaya talagang nagpunta siya ng siguro mga, 12 or alauna ng gabi. Pumunta talaga siya ng Alphamart kagabi. Hinatid naman ng isa kong apo. Napunta doon sa Alphamart. Dito lang ako. Antayin ko sila. Sabi, si ganda, mapunta yun sila. Sabi ko, oo, mapunta. Sabi ko, kasi talagang hinahanap talaga sila. Kaya nga kanina, tuwang-tuwa siya na binalaw talaga siya. Tapos, kahit na masakit yung tagiliran niya, kumikirot yan, yung tagiliran niya na yan. Angga pa siya kanina, naligo na. Kasi, gusto niya talaga na yung pagdating daw niya, magdadala na daw kami ng paninda niya doon. Kasi dadating nga kayo. Ayun. Saan niyo po nakukuha yan? Ito, yung bulak, binibili yan. Ay, kayo po mismo gumagawa. Ako, kasi hindi ko naman pwedeng pagpagkatiwalaan, baka mamasinghot niya yung bulak. Kasi purong-purong bulak yan, wala yung sabing may halo na. Bulak talaga yan siya na binibili. Pati po yung sa dishwasher. Yung manugang ko, siya ang gumagawa. Ay, si Maria. Yung anak niya. Alcohol, rin siya. Yung alcohol, nagbibenta yan siya ng alcohol. Kaya lang wala nga ngayon kasi mas mabili yun sa kanya. Siya kagabi, manghihina pa siya. Saka po sobrang init.
Grabe kaninang init. Kaya hindi ko siya talaga piniyagan. Sabi ko, dito ka lang kasi pupunta sila. Kaya tuwang-tuwa siya kanina. Nung dumating na sila, sabi ko, sabi nung apo ko, andyan na yung ano mo, bisita mo. Andyan na? Salamat, nakaligo na ako. Tuwang-tuwa yan siya. Po namin ang dami niya ako. Pero pag dito lang siya. Para siyang aburido or ano. Pero hindi ko lang siya pinapansin. Kasi para siyang nagbabalik sa pagkabata ba? Yung pagkakulit niya po para kumain. Tama ka. May napacheck up niyo na po siya sa psychiatrist po. Hindi nga niya kapapa-check up kasi nga kulang sa financial. Yung mga ano nga niya, kailangan dapat may parati siya may check up. Hindi magawa. Kaya yung mini-maintain lang namin sa kanya, manugang ko, yung sa ugat talaga niya. Kaya pag hindi siya makainom ng gamot niya, talagang ito niya, namamaga niya yan. Yung mga tuhod niya na yan. Talaga siyang sakit. Ito niyang glitter niya, sakit sa bato. Yung UTI niya mataas. Mataas niya, mataas. Kaya po talaga pinagbabawalan niya sa soft drinks. Soft drink siya, kaya lang makulit. Ako si Luisa Gonzaga Sarian. Ako. Pagkadalaga ko, Gonzaga. Asawang kaya Sarian yung anak kong babae. Yan. Ang birthday ko sa malapit na sa June 14, 1955 ako. Matanda na ako. Wala lang akong boses talaga. Sabi ko nga sana lumaling na yung anak ko. Kasi nakakaawa pag may sakit. Ano pong sakit na Ngayon, report niya kasi Next siya sa middle sa ano. Kaya ako naman, matindi rin naman ang aking sakit. Hindi na rin ako pwedeng operahan kasi matanda na daw. Pag sinasampang to, kahit martilyuhin mo, wala nang pakiramdam. Kahit may sakit ako, masaya. Ako, Masaya din po kami. Kasi, tinatawa niyo ako. Nagtyaga kayo magpunta sa akin. Okay lang po yun. Kahit nahinapan din ko, pinagtyagaan niyo ako. Di ba? Masaya. Nanay. 69 years old na po 69 ata kayo na nun. ako, di ba? Wow, 69. Nagkaroon ako ng bisyo. Dinaamin ko sa inyo, bata pa Ano pong naman bisyo ako yun? noon. Ano pong bisyo? Ang bisyo ako, marami akong bisyo. Ano po yan? Ugal, inom, tiyabo, lahat na. Iwasan ko yan dahil ako ay may mga anak. Ayoko mapaya ang aking mga anak. Taos-pusong pasasalamat ang nais naming iparating sa buhay na puno ng lakas at tatag na si Nanay Lolet. Ang bawat sandali ng pakikipag-usap at pakikisama ay puno ng kaligayahan at aral na nagbigay inspirasyon upang magpatuloy sa araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat sa iyo, Nanay. Hindi lamang sa mga ngiti at tawanan, kundi pati na rin sa mga karanasan at mga kwentong ating ibinahagi sa isa't isa. Lubos ang aking pasasalamat na kahit sa maikling panahon ng ating pagsasama ay nabigyan kami ng pagkakataon na makilala ka at maging bahagi ng iyong buhay. Pangakong hindi pa rito nagtatapos ang ating pagkikita. Hanggang sa muli, Nanay. Tuwa siya sa lumpas. Tuwa talaga siya kasi Ay, kalagot ka. wala na yung sa lumpas niya at dalawang nangiiyak.
ang